Topic po natin ngayon para sa masakit ang leeg, masakit ang likod. Nako, ang daming may problema niyan. Problema ko rin yan, kaya alam natin. So, bakit ba sumasakit yung leeg natin? Ano yung mga bawal gawin? Normally ngayon, mga bata, mas bata pa sila, sumasakit ng leeg nila. Kaka-computer, di ba? Nakaganon yung ulo nila, naka-forward head, o baka natutulog, nakadabingi, maraming causes. Pero pag nagkakaedad, sa mga edad 50, 60 years old, medyo nagkakadeferensya tayo dito sa spine. Parang kasama siya sa pag-edad na sumasakit ang leeg at likod. So, leeg muna tayo. Tuturo natin yung 10 bawal gawin kung masakit ang leeg mo. Diba? Number 1 na hindi mo dapat gawin, yung forward head position. Yung nakaganyan yung ulo, pa nagbabasa, talaga natin, naka-cellphone ka, nakaganon ka, o naka-computer ka, nakaganon ka. Yung ulo natin, nagfo-forward eh. Pag nag-forward yung head natin, bumibigat. Ibig sabihin, nahihirapan yung spine natin, nakaganon yung ulo natin, nakaganyan eh. Kailangan, ang solusyon natin, mag-chin tuck tayo. Dalawang daliri, dito sa baba, pupush mo pabalik. Chin tuck mo mga 10 seconds. 10 seconds para mabalik siya sa tamang position. Or pwede ka sa dingding. Sandal ka sa dingding, mag-chin tuck ka, gano'n. Tapos pa nasa dingding ka, diretso ka. Para diretso lang yung ulo sa spine, hindi siya mabibigatan yung leeg natin. Kung gano'n, pakapal ng pakapal dito sa leeg natin. So, bawal yung forward head position. Hindi natin maiwasan eh. Kaya nga dapat, pag matagal ka na gano'n, i-open mo to. Diba? Bumaliktad tayo konti. Nakagano na eh. Nakakuba na tayo. Pati leg, ibalik mo. Number 2, bawal gawin is slouching and hunching. Siyempre, nakaslouch. Ako, problema ko rin, nakaslouch. Minsan, siyempre, ayaw mo naman nakaganon lagi. Tingin ng tao sa'yo, mayabang. Nakaganon ka maglakad. Pero mas tama pala yun. Mas tama yung mayabang maglakad. Yung nakaganyan, mayabang. Yun daw yung correct posture eh. Ay tayo, pag mahihain tayo, nakaganon baba, hindi daw tamang posture yun. Mas tama yung ganon diretso. Kasi pa nakababa, talagang kukuba lahat, may strain, sasakit ang likod natin. So, parang military, mas maganda straight. Number 3, bawal gawin for neck pain, yung telepono nakaganito. Di ba marami tayong iniipit sa leeg natin? Kung telephone, nakaganyan, o baka cellphone, iniipit natin, eh sasakit ng leeg mo. Sakit ng leg mo. Wrong position yun. Dapat nakaganito lang telephone. Sabi ko pag sa cellphone, nakatingin ka sa cellphone, imbis na ibaba mo yung ulo mong ganyan, ganyan, di ba, ganyan. Ang gagawin mo dapat, yung mata mo lang ang bababa. Mata mo lang bababa, ganyan lang. Ganyan ka lang dapat. Okay? Tsaka nakakangalay pag may hawak. Bili kayo ng pinapatungan, mas maganda. Mas relax ka. Okay? So, forward head, bawal slouching, bawal cradling, phone with shoulder. Pagtulog. Minsan, pagtulog ang problema, yung nakadapa. Yung mahilig matulog nakadapa, yun ang problema. Kasi pag nakadapa ka, yung tiyan mo, so yung leg mo, nakaganyan ka buong gabi. Ang sakit nun. Stiff neck ka. Or minsan, naka-side position ang tulog. Diba? Pag naka-side ang tulog mo, kailangan yung unan mo medyo mataas. Kasi kung mababa yung unan mo, naka-side, nakaganyan ka. So, sasakit dito mo. Stiff neck ang kalaban mo. Sa umaga, pag tumigas siya, napakasakit. Number 5, bawal gawin yung iniikot yung ulo. Yung tinotwist. Nakita niyo yung mga video, may namatay na bata yun eh. May 2 bata, naglalaro. I think nakita niyo naman yun eh. Isang 10-year-old, isang 5 years old, yung 10 years old, inikot yung ulo ng 5 years old, patay yung bata. O, kaya ingat kayo sa barbero, iniikot. Sa chiro, minsan ingat din tayo sa mga chiropractor. Doon sa ulo, medyo safe naman 99% of the time. Pero kung meron ka ng mga stenosis sa leeg, ingat sa ganoon, ha? Sa biglang twist. Pwede, dahan-dahan lang stretch. Ganito dapat masakit talaga. Stretch mo lang yan, no? Dahan-dahan. Dahan-dahan push. Pahinga, dahan-dahan lang. Ayan, no? Tapos, shoulder shrug. Ang shoulder shrug, nakakaluwag ng leeg kasi yung muscle dito, hinihila niya yung neck. Ano?
pabaliktad, lagi ko ginagawa paharap. Tapos, since kuba tayo, ibaliktad mo, ibaliktad. Parang, di ba, minsan meron tayong papel na masyado nakabend. Di ba? Nakaganyan na yung katawan natin. So, buong araw nakaganyan yung ulo natin, ibaliktarin mo konti. Iganon mo konti para dumiretso, di ba? Kaya, binabaliktad ko konti, binabaliktad ko to, binabaliktad ko konti para makapahinga naman. Huwag masyadong nakabagsak yung papel, medyo ganun-ganun mo, dumiretso. Pero hindi papel, spine natin yun. So, twisting of the neck, yung relax lang. Ayan, dahan lang. Gayang-gaya lang. Konti-konti lang, ganito. Pa 90 degrees. Gawin nyo na tapos pa 45 degrees. Yan. Masarap yan. Pero dahan-dahan. Ako gusto ko one side lang. Tapos nababanat siya. Tapos pag dito sa kabila, pag nahila ko na dito, masikip na dito eh. Tapos unti-unti. Unti-unti, gawin nyo na lang. Pero ang pinaka-safe yung ganito. Walang bawal dyan sa ganyan. No problem yan. Number 6, ito sa mga babae, kaya sumasakit ang leg. Ang bigat ng bag. Dala niya yung buong cabinet sa bag niya. May tubig, may gamot, may pagkain. Dala-dala dito. Siyempre, sasakit yung leg mo. O yung mga bata, yung one shoulder. Mahirap. Number 7, mali ang unan. Turo ko, di ba? Pag sobra baba unan o sobra taas ang unan, mag-experiment kayo. Ang problema, masarap manipis ang unan pag nakatihaya. Kaya lang, pag natutulog ka, nag-ikot-ikot ka, hindi mo alam. Kung manipis ang unan mo, pag ikot mo sa tabingi, wala kang unan, sasakit na lingkod mo. So, depende. Depende sa unan. Yung iba nga, tuwalya lang eh. So, depende. Number 8, driving. Pag nagda-drive na poor posture, ingat tayo. Tsaka ang delikado sa driving, yung driving, yung biglang preno. Naku, delikado yun. Driving, preno, nabangga, motor, whiplash yun. Whiplash. Pag na-whiplash yung ulo natin, pwedeng maputol yung spine. Maki-Christopher Reeve tayo. Na-paralyze yung gano'n. Kaya ingat sa driving, ingat sa motor, mag-helmet, slow. Defensive driving. Lalo na yung biglang gano'n. Dapat driving, pag poor posture din, pag pangit ang silya nyo, pag matigas ang silya, dapat yung silya nyo maganda. Tsaka wag matagal nakaupo. Hindi pwede matagal nakaupo. Upo, tayo, paiba-iba ang posture. Tapos yung mga stretch na tinuturo. Isa pang bawal sa leeg, hindi nyo to alam. Bawal tumingala ng sobra taas. Sobra taas. Mga ganyan lang, tama na. Kasi pag sobrang tingala, tapos senior ka na-stretch yung carotid. Carotid natin nandito. Pag napunit yung carotid, stroke. Baka may stroke tayo. Kaya pwede ba nanda? Slow. Lahat ng bagay, slowly. Huwag yung pag ganun-ganun, pabigla-bigla. Pag bata ka pwede, pero pag matanda na, ingat na. Ingat. May kilala ko, kwento to ng kaibigan kong neurologist, nagpa-trim ng buhok. Siyempre, nag-trim siya. Tapos maraming buhok. So, shampoo. So, ang hirap humiga sa mga shampoo ng mga yung hair washer ng mga salon. Hindi talaga nakaposition yun, nakaganon yung ulo mo, di ba? Tapos tinutubigan ka dito, tapos inikot-ikot yung ulo. After 1 to 2 hours, pumunta sa emergency room, na-stroke, napunit yung... actually, hindi harap napunit sa kanya, yung likod, vertebral artery. So, wag na magpa-shampoo. Kung di kayo, alanganin kayo, bahay na lang mag-shampoo. Okay? Ingat. So, overextending, delikado yung neck. Lastly, na bawal gawin yung masikip. Masikip na necktie. Ako, okay lang sa akin maluwag. Yung sobrang sikip, tight collar, ingat tayo. Okay? Yan ang neck. Alagaan ang leeg. Huwag masyado papaka-stress. Okay? Kung sobra ka stress, sobra kang galit, sobrang kang galit sa mister mo, nakaganyan ka lagi, nakatigas ka, titigas to. Pag tumigas yan, sisikip tong leeg natin. So, relax, relax lang. Sobrang basa, sobrang computer, bawasan natin.
Kasi pag naipit yung leg natin, hindi maganda. Second part ng video natin, back pain naman. Yan. Ano naman bawal gawin sa back pain? Sa back pain, ang bawal syempre yung naka-slouch, nakakuba. Diba? Pa nakakuba, makukuba yung likod natin. Kaya sabi ko, pa nakakuba ka, minsan binabaliktad natin. Yan. Na-extend natin. Yan. Sarap. Yan. Sarap. Ang turo sa akin ng therapist ko, kuha ko ng stick, kawayan, nilalagay sa likod bago dinidiretso. Siyempre, sa spine natin nakukuba. Kapag may diretso siya. At least nakapahinga siya konti. So, no slouching. Number 2, ayaw ng likod yung bigla. Yung biglang twist, biglang ganyan. O lalo na yung mabibigat, yung biglang ganyan, biglang ganyan. Meron na slip disc eh. Alam niyo yung slip disc, diba? Minsan, yung mga worker, ang bigat-bigat, biglang nagbuhat ng isang balding, whatever, tubig. Tapos pagkuha niya, lumagutok yung likod. Naku, sira na yung spine. Mahirap ayusin ng spine. So, ingat sa biglang twist, dahan-dahan lang. Actually, pag nagtutwist, okay lang dahan-dahan. Diba? Tumutunog pa nga yan eh. Tumutunog pa nga yan. Yung mga stretch, okay lang yung mga stretch ginagawa. Pero swabe lang. Diba? Swabe lang. Mag-adjust, tutunog yung likod, swabe lang. Okay lang. Huwag yung bigla at mabigat. Number 3, bawal magpulot ng yung gawain natin. Pag may mabigat, yung yuyuko, yung likod nakakubang ganon, kukuha na mabigat ganon, ako mababali yung likod. Hindi po pwede. Patulong na lang kayo o medyo squat kayo, dalawa kayo mag-akyat. Pag matanda na, patulong na lang sa iba. Baka matsambahan sa likod, di tayo makalakad. Di ba? Huwag na natin subukan kasi pag tumatanda, sumisikip ang likod. Maganda dyan, massage. Minamassage. Tapos meron tayong mga back exercise na magaganda. Meron kami mga video ni Doc Lisa, yung mga Superman stretch, yung mga nakataas yung paa, bridging, yung mga ganon. Tingnan nyo yung mga stretch na lang. Yung mga knee to chest. Meron tayong mga video ni Doc Lisa. Mga exercise for back pain. Tingnan nyo na. Pagtulog nakadapa, hindi rin maganda sa likod. Number 5, carrying heavy objects, hindi rin maganda sa likod. Standing or sitting a long period, hindi rin maganda. Hindi rin maganda pag masyadong matagal, di ba? Pag matagal ka nakatayo, masakit na dito sa likod. Yung kama, dapat tamang-tama, wag sobra tigas, wag sobra lambot. Tapos yung nakaupo na naka-recline, maigi, pwede naman sandali, pero maganda dapat yung sa likod. At most siguro 1 hour lang or 2 hours. Tapos lakad-lakad na. Dapat diretso. Okay? Tapos yung pag-lift ng heavy objects, mag-iingat tayo. General tips. Okay? Pag na back pain, problema ko sa back pain sa umaga eh. Sa umaga, matigas yung likod. Tapos minsan, pag nakayumuko ka, biglang titigas yan, mag-i-spasm yan. Ako, napakasakit. Pag nag-spasm yung likod, halos 2 days, 3 days ka hindi ka makagalaw. Kung hindi ka makagalaw, kailangan minamassage yun. Hanap kayo ng taga-masahe o yung kahit yung mga bulag, magaling yan. Tsamba-tsambahan eh. Merong marunong, merong hindi marunong. Basta mga mild to moderate lang ang hagod sa likod. Pwede yung muscle ang nilalambot, wag lang yung buto. Hindi yung buto binabanatan sa gitna. Dapat yung muscle lang para lumambot unti-unti. Tapos pag masakit ang likod, siguro pahinga mo sang araw. 1 day rest lang. Pero the next day, kailangan gumalaw-galaw ka na. Hindi pwede masakit likod ko, 2 linggo ko ipapahinga, hindi pwede. Pahina tayo ng pahina. Kahit matanda na tayo, kahit masakit ang likod, masakit ang katawan, kahit gumapang pa tayo, 1 day, 2 days lang ang pahinga, ilakad mo na konti. Hindi pwedeng, kasi pahina ng pahina yung muscle natin. Hindi po pwede. Tsaka ang ginagawa ko ganito, pag masakit ang tuhod ko, kunwari, hindi ako makalakad malayo, ine-exercise ko yung kamay ko. Diba? Ito papalakasin mo. Pag masakit naman ang kamay mo, diba? Paikot-ikot lang yung sakit. Masakit ang kamay mo, ilakad mo naman, mag-squat ka naman. So, ibang parts ng body papalakasin mo. Okay? Iwas na rin pag may edad sa high impact
activities, yung mga jumping, talon-talon, badminton, basketball, baka doon ka pa ma-injure, di ba? Lalo na pag may edad na mga biglang twist, marami dyan, basketball injury, nadapa, di ba? Sayang. Stretching is okay. Laging kailangan yung pag-stretch natin. O anong mga stretch sa back, mayroon mga ganitong, ganyan, okay siya. Okay siyang ganito. Actually, pag nakaupo, pwede rin naman yung paikot-ikot na ganito. Para lumawag yung likod natin. Ginagawa ko to, masarap to eh. Yan o, sa likod. Tapos ano lang, meron tayong mga stretch lang, tapos ingat lang, pinapalakas. Yung crunch, okay din yung crunch, yung higa. Pero hindi talaga full sit-up. Yung crunch lang, mga 5 to 7 seconds, mga 10 times, pwede rin yun. Okay? Pero syempre, kung masakit talaga ang leeg at likod, papacheck din tayo sa doktor, sa orthopedic surgeon, sa rheumatologist, sa rehab doctor. Pero sa experience ko, mahirap gumaling eh. O mahirap gumaling, bibigyan ka lang pain reliever, trabaho mo pa rin. Diba? Hindi naman talaga pain reliever ang gamot dito. O sa akin, hindi rin naman opera agad ng gamot dito. Talagang, yung mga stretches na ginagawa ko, yung sikap na unti-unti. Basta yung exercise ko lagi, kung anong stretch man, konti-konti everyday. Pa-konti-konti lang. Huwag mo rin sobrahan. Pag sinobrahan mo yung exercise mo, nang gigil ka, mangangalay yung likod eh, manginginig yung muscle, magka-cramps din, mapapagod din, lalo na kung matanda na. Unti-unti lang, mag-exercise ngayon, sumakit ang likod, pahinga. Pahinga one day, next day ulit na naman. Unti-unti ang paglakas ng katawan. Inom ng maraming tubig, kailangan maraming tubig para hydrated, kumain ng saging para may potassium, basta regular eating. Iwas sa sobrang init, baka mawalan ng potassium, iwas sa sobrang init. Rubber shoes, dapat naka-rubber shoes, hindi pwede hindi naka-rubber shoes para mas stable. Okay? Hindi pwede naka-chinelas. Kung may back pain, o knee pain, maganda stable na magandang rubber shoes para maingat ka, hindi ka matumba. Lalo na pa naglalakad ka sa kalye, minsan may bako-bako eh. Kung nakapaa ka, nasugat ka na, pero kung yung rubber shoes mo maganda, hindi ka masusugat kahit papano, hindi ka matatapilok eh. Okay, so good luck po, ingat po tayo palagi. At least meron kayong konting idea sa neck pain at back pain na magiging problema ng 50% or more ng tao. Salamat po.